Magandang araw mga mag-aral sa ikalimang baitang. Tayo po ay magbalik-aral para sa darating nating pagsusulit, ang third periodical exam para sa Araling Panlipunan 5. Makinig po ng mabuti dahil lahat ng babanggitin ni teacher ay lalabas. Atin na pong simulan. Una, karilyo. Ang tawag sa isang sinisinihan kung saan ang tau-tauhan ay yari sa karton o pinapagalaw ng taong nagpapalabas. Komedya. Ang tawag sa dula na pumapaksa tungkol sa mga prinsesa at prinsipe, hari at reynang Kristiyano. Moro-moro. Ang tawag sa dula tungkol sa labanan ng mga Moro at Kristiyano. Mariano Madrinan. Siya ay mula sa Paete, Laguna at nagkamit ng mataas ng karangalan ang kanyang obrang Mater Dolorosa sa Amsterdam Exposition noong 1883. Damian Domingo. Ang nagtatag ng unang paaralan at nagpipinta at naging kilala bilang Academy of Fine Arts. Siya ay isang mistiso at unang nakilala sa larangan ng pagpipinta at kinilala bilang ama ng pinturang Pilipino. Tomas Pinpin. Ang naglimbag ng akdang librong pag-aaralan ng mga Tagalog ng wikang Kastila sa paraang tipograpiko na ipinakilala ni Padre Blancas de San Jose. Juan de Vera. Ang naglimbag ng doktrina Kristiyana sa wikang Tagalog. Bahay kubo. Ang tawag sa pangkaraniwang tirahan ng mga Pilipino noong unang panahon. Banyo. Ang tawag sa paliguan ng bahay na bato noong panahon ng mga Espanyol. Sinakulo. Ang tawag sa isang pagtatanghal tuwing mahal na araw ukol sa buhay at pagkakasakit ni Kristo. Awit. Ito ay may 12 pantig bawat linya at ito ay pumapaksa sa buhay ng isang bayani at inaawit ng mabagal. Korrido. Ito ay may 8 pantig sa bawat linya at pumapaksa sa buhay ng mga santo o santa. Kasama. Ang tawag sa mga inuupahang tao ng mga inkilino upang magsaka sa bukirin. Inkilino. Ang tawag sa nangangasiwa sa lupain ng mga kasiki. Kasiki naman ang tawag sa nagmamay-ari ng malalawak na lupain noong panahon ng mga Espanyol.
Hacienda, ang tawag sa malalawak na lupain noong panahon ng mga Espanyol. Sistemang bandala. Sa sistemang ito, ang bawat lalawigan o bayan ay may takdang dami ng produkto na dapat ipagbili sa pamahalaan. Cabeza de Barangay, ang tawag sa namumuno sa barangay noong panahon ng mga Espanyol. Barangay, ang tawag sa pinakamaliit na unit ng pamahalaan noong panahon ng mga Espanyol. Gobernadorcillo, ang tawag sa namumuno sa pueblo o bayan. Gobernador General, ang tawag sa kinatawan ng hari na pinakamataas at pinakamakapangyarihang opisyal sa kolonya noong panahon ng Espanyol. Pamahalaang sentralisado, ang tawag sa pamahalang itinatag ng mga Espanyol sa Pilipinas na ang lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa pamahalaang pambansa. Encomendero, ang tawag sa namumuno sa bawat enkomienda. Encomienda, ang tawag sa malawak na lupaing ipinagkaloob ng hari sa mga tao o institusyon na tumulong sa pananakop ng bansa bilang kapalit ng kanilang pakikisa at tapat na paglilingkod sa hari ng Espanya. Reduction, ang tawag sa pagsama-sama ng mamamayan sa isang lugar upang madali ang pamamahala at pagsubaybay ng mga Espanyol sa kanilang nasasakupan. Poblasyon, ang tawag sa pamayanan na itinayo ng paikot sa plaza ng simbahan. Relihiyon, ito ang ginamit ng mga Espanyol sa paghubog ng kaisipan ng mga katutubo upang sila ay madaling mapasunod. Haring Carlos I, ang hari ng Espanya na nagtatag ng Consejo de Filipinas. Consejo de Filipinas, ito ay tinatag ni Haring Carlos I ng Espanya sa kagustuhang matulungan niya ang Pilipinas, kaya itinatag niya ang konsehong ito. Ang opisyal na kinatawan ng hari ang tagapagpatupad ng mga batas sa kolonya.
Consejo de Indias naman. Ang konsehong ito ay isang lupo na gumagawa ng mga patakaran para sa kolonya ng Espanya. Complace. Ito ay karapatang tanggihan ang pagpapatupad ng isang kautusan o batas ng hari kung inaakala niyang ito ay hindi makabubuti sa kolonya. Pasereheo. Ang tawag sa karapatang ipinagkaloob sa gobernador general na maaari niyang alisin ang mga opisyal na gumagawa ng katiwalian o hindi maayos sa pagtupad ng tungkulin at mga taong hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan. Royal Audiencia, ang tawag sa pinakamataas na hukuman sa kolonya nung panahon ng mga Espanyol. Residensya. Ito ang hayagang nagsisiyasat sa mga papaalis na gobernador general bago lisanin ang kolonya. Visitador General, ang tawag sa palihim na ipinadala ng hari ng Espanya o kaya ng Viceroy ng Mexico upang magsiyasat ng lihim sa mga ginagawa o kaya sa mga reklamo laban sa sinumang opisyal. Alcadya, ang tawag sa mga lalawigan na nasakop na ng mga Espanyol na may ganap na kapayapaan. Corregimiento, ang tawag sa mga lalawigan na hindi pa ganap ang kapayapaan dahil may ilan pang mga katutubong sumasalungat sa pananakop ng mga Espanyol. Alcalde Mayor, ang tawag sa namumuno sa lalawigan na tinatawag na alcadya. Indulto de Comercio, ang tawag sa karapatan ng Alcalde Mayor na maningil ng buwis mula sa mga mamamayan na kanilang nasasakupan at makipagkalakalan. Sistemang bandala. Sa sistemang ito, maaaring idikta ng Alcalde Mayor ang gusto niyang presyo sa mga kalakal ng kanyang lalawigan. Mga mag-aaral, huwag kalimutan ang lahat na pag-aralan dahil lahat ng ito ay lalabas sa darating nating pagsusulit. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Hanggang sa muli.